Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang pangalawang aralin. Ito ay ang metodolohiya at dalumat ng pag-aaral. Ngunit bago tayo dumako sa nilalaman ng ating aralin, alamin muna natin ang mga layunin na nais nating makamit sa pagtatapos ng pagtatalakay. Ang metodolohiya ay kalipunan ng mga pamamaraan o metodo na gagamitin o ginagamit ng mananaliksik upang maisakatuparan ang ginagawang pag-aaral. Sa uri ng akong tatalakayin ang mga uri ng qualitative. Ang qualitative ay ang metodolohiya kung ang hininging datos ay hinggil sa opinion, perception, at pananaw ng mga kalahok sa pamamagitan ng interview, focus, group discussion, observation, at paglahap observation. Ang metodolohiya ko ang hinihinging datos, empirical batay sa persepsyon, pananaw at pagtataya ng mga kalahok sa pamamagitan ng survey at paggamit ng statistika. Ang quantitative ay paraan ng pananaliksik na gumagamit ng numero at datos. Kinukulikta ang mga impormasyon gamit ang survey, tapos sinusuri ito gamit ang statistika para makakuha ng sagot o konklusyon. Ang pinagsamang metodolohiya ay paraan ng pananaliksik kung saan ginagamit ang parehong numero at paliwanag para mas maintindihan ang resulta. Mga uri ng pananaliksik at ang mga metodong maaaring gamitin. Historical method. Ang historical method o pangkasaysayan ng metodolohiya ay isa sa mga pangunahing uri ng methodological approach sa pananaliksik. Particular na sa larangan ng kasaysayan, sosyal na agham, antropolohiya at iba pang disiplina na nakatuon sa pag-aaral ng nakaraan. Ito ay pangkasaysayan sa kalikasan dahil gumagamit ito ng dokumento, artifacts at ebidensya upang magbigay ng paliwanag o interpretasyon sa mga pangyayari. Halimbawa rito ay isang pag-aaral tungkol sa pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Kastila, gamit ang mga lumang dokumento at kwento ng mga nakakatanda. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa empirical at relasyonal na pag-aaral. Ang empirical na pag-aaral ay isang uri ng pag-aaral na nakabase sa siyentipikong paraan at datos. Ibig sabihin, gumagamit ito ng ebidensya tulad ng mga numero, resulta ng survey, at estadistika upang mas maunawaan ang tao at ang lipunan. Ngayon ay tutungo na tayo sa ikalawang paksa, ang relasyonal na pag-aaral. Ang relasyonal na pag-aaral naman ay tumutukoy sa pag-aaral ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa lipunan. Pinag-aaralan dito kung paano naaapektuhan ng isang tao ng iba't ibang salik tulad ng pamilya at paaralan, kultura at tradisyon, kasarian o gender at kapangyarihan sa lipunan. Magamit ito ng iba't ibang paraan tulad ng observation, interview, at group discussion o FDG. Sa madaling salita, ang relasyonal na pag-aaral ay nakatuon sa relasyon at interaksyon ng mga tao sa lipunan. Ang bahaging ito ay tungkol sa suliranin ng pag-aaral tungo sa metodolohiya. Sa paggawa ng metodolohiya, nagsisimula muna tayo sa masusing pag-aaral ng paksa. Ibig sabihin, kailangan nating maintindihan ng mabuti ang problema ng ating research. Kasama dito ang pagtukoy at pagtataya ng pangunahing suliranin at pati na rin ang mga sekundaryong suliranin. Paglalahad ng suliranin. Thesis na humaling sa social networking ang mga mag-aaral sa kolehiyo. Pangunahing suliranin, bakit humaling sa social networking ang mga mag-aaral sa kolehiyo. Daryong suliranin, ano ang social networking? Paano nakukuha ng atensyon ang paggamit nito? Paglalahad ng suliranin. Una, bakit nahuhumaling sa social networking ang mag-aaral sa kolehiyo?
Ang metodolohiya na gagamitin sa suliraning ito ay ang qualitative na pananaliksik. Pangalawa, ano nga ba ang social networking? Ang metodolohiya naman na gagamitin dito ay pananaliksik sa aklatan, interview sa mga eksperto at kalahok, o di kaya'y respondents sa Ingles. Pangatlo, paano ito nakukuha ng atensyon ng mga gumagamit ng internet? Ang metodolohiya naman ito ay focus sa group discussions. At ang panghapat o ang panghuli, ano ang mabubuti at masasamang naidudulot nito sa mga gumagamit ng internet? At parehas lamang ng sagot. Ang metodolohiya lamang nito ay dapat focus rin sa group discussions. At susunod naman natin tatalakayin ay ang iba't ibang metodo. Una, meron tayo dito archival research. Dito mahanap ang mga material tulad ng journal, aklat, pahayagan, at magazine sa loob ng aklatan. Dito rin makikita natin ang mga koleksyon na hindi pa naililibag tulad ng memoir, tala-arawan, personal dokumento, mapa, kalantas, at marami pang iba na pwedeng gamitin pangunahing material. Sa panahon ngayon, mas madaling maghanap ng mga materials na ginagamit sa pananaliksik sa tulong ng OPAC o mas kilalang ang online public access catalog. I-type lamang sa search box ang aklat, author at titulo ng anumang publikasyon at lalabas din sa screen kung meron ba silang kopya nito or katulad na material na sa kanilang mga koleksyon. Ang susunod naman ay ang oral na kasanayan. Ginagamit ito ng mga historiador upang saliksikin ang impormasyon na mula mismo sa malaki ang naiambag ng ating kasaysayan. Halimbawa, ang pakikipanayam sa mga nakakatanda tungkol sa buhay noong panahon ng digmaan ay nakakatulong upang mas maunawaan ang tunay na karanasan ng mga tao noon. Ang susunod naman ay ang panunuring panitikan. Karaniwang binabasa natin ang isang akda upang malaman ng kwento at maaliw dito. Ngunit hindi lamang ito pagbabasa ng kwento. Sinusuri dito ang tema, mensahe, at ang mga tauhan at ang estilo ng may akda. Ang susunod naman ay ang philosophical na analysis. Nakatuon ito sa pag-iisip ng lohikal at kritikal. Halimbawa, ang isyu tungkol sa tama at mali. Ginagamit ang philosophical na analysis upang pag-isipan ng iba't ibang pananaw bago maggumawa ng konklusyon. Paglahok, obserbasyon. Ang obserbasyon ay ginagawa upang tingnan o saksihan ng isang pangyayaring kasalukuyang ginaganap, kagaya ng prosesyon sa pesta at live talk show sa studio. Ang focus group discussion naman or FGD ay isang uri ng panayam or interview na may 4 hanggang 16 na kalahok. Ngayon ay tatanungin ko kayo kung ano ang pagpupuok na pananaliksik. Ano nga ba ang pagpupuok na pananaliksik? Ang pagpupuok na pananaliksik, ito ay nagsasabi kung saan at kung kanino ginawa ang research. Simple lamang, ito ay ang lugar at ang mga tao na kabilang sa pananaliksik. Ang disenyo ng pananaliksik ay gumagamit ng magkahalong metodo ng quantitative at qualitative na pananaliksik panlipunan. Kilala rin ito sa tawag na triangulation method. Sa unang bahagi, gumagamit ito ng deskriptibong pananaliksik na interview upang maimapa ang demografiya at profile ng mga tagasagot. Sa pangalawang bahagi naman, gumagamit sila ng interview o focus group discussion upang mas maunawaan ang malalim at makabuluhang karanasan ng mga estudyante sa internet. At ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa sampling populasyon. So, ano nga ba yung sampling populasyon? Ito kung sino-sino ang pipiliin na magiging kalahok sa isang pag-aaral. So, hindi lahat ng estudyante ay kukunin. Kaya gumagamit ang mga mananaliksik ng purposive sampling. Ibig sabihin, pinipili lang nila ang mga taong makakatulong talaga sa layunin ng pag-aaral. Ang
tatalakayin ko naman po ay ang mga bahaging instrumento. Ito ay tumutukoy sa gagamiting tool o paraan upang makakalap ng datos at impormasyon sa pag-aaral. Sa pananaliksik na ito, gagamitin tayo ng formularyong o questionnaire bilang pangunahing instrumento. Ang lahat ng tanong dito ay masasagot ng simple lamang. Analysis ng estadistika. Sa unang bahagi ng pag-aaral, gagamitin ang deskriptibong estadistika. Bubuo ng mga chart, graph at talahanayan para maipakita ang relasyon ng mga variable sa ginawang pag-aaral. Mainam din ito para maipakita ang resulta ng survey ayon sa relasyon ng mga datos sa isa't isa.